Init lang ng katawan kung bakit nakikipagniig sa akin si Bilas. Umasa pa naman ako na may pagtingin din siya sa akin. Nagkamali pala ako. Ang totoo ako ang nahulog kay Bilas. May nararamdaman na akong pagmamahal sa kanya. Hindi lang init ng katawan kundi mahal ko na siya. Pero anong magagawa ko kung ayaw niya? Nagpatuloy ang pagtataksil. Sa ilang araw na wala si Mrs. at baby sa bahay, ay ilang gabi rin naming pinagsaluhan ang magdamag. Naglunoy kami sa kasalanan hanggang sa makabalik na sila Mrs. sa bahay. Naging mahirap para sa amin ni Bilas ang sitwasyon. May mga pagkakataon na gusto niya ng ayuda pero walang pagkakataon. Hanggang sa nakaramdam na ako ng kakaiba. Hindi ko maiintindihan. Pero para bang nais iparamdam sa akin ni Bilas na may pagmamahal na siya sa akin. Nagpapakita na ng pag-aalalga at concern. Para bang hindi na lang init ng katawan ang habol niya. At isang araw na nga ay nagtapat na siya sa akin. Marahil ay hindi na niya din maitago ang tunay na nadarama. Mike, hindi ko na kayang itago at pigilan pa. Mahal na mahal kita, Mike. Hindi ko alam kung matutuwa ako sa sinabi niya. Oh, mahal na mahal ko siya nun. Nahulog ang loob ko sa kanya. Pero mula nang sabihin niya na wala siyang nararamdaman sa akin at init ng katawan lang lahat, ay pinilit ko nang alisin o kalimutan kung ano man ang nararamdaman ko sa kanya. Hanggang sa nasanay na lang din ako ng ganun. Nagniniig kami pero walang pagmamahal, walang commitment. Anong sinasabi mo, Lani? Anong pagmamahal? Akala ko ba ayaw mo ng commitment? Pero Mike, pinigil ko. Naman anong magagawa ko kung nahulog na ako sa'yo? Masisisi kung mahalin kita. Pinaligaya mo ako, pinatikim ng napakasarap na romansa. Sino bang babae ang hindi mahuhulog sa sarap ng romansa mo? Sino bang hindi may in love? Anong gusto mong mangyari ngayon, Lani? Gusto kong maramdaman ang pagmamahal mo, Mike. Di ba sabi mo noon mahal mo na ako? Di ba may nararamdaman ka na sa akin? Gusto kong maging tayo, Mike. Gusto kita at mahal kita saad ni Lani. Ayaw kong lokohin ang sarili ko. Ayaw kong paasahin si Lani. Ang totoo, wala na akong nararamdaman na pagmamahal sa kanya. Gaya niya noon ay tanging init na lang ng katawan kung bakit ako nakikipagniig sa kanya. Sorry, Lani, pero yung pagmamahal ko noon nawala na yon. Tama ang sinabi mo noon na hindi natin kailangan ng commitment. Gawin na lang natin ang gusto ng katawan natin pero hanggang dun lang yon. Nagulat ako nang bigla na lang akong yakapin ni Bilas at umiyak ito nang umiyak. Hindi ko alam kung anong gagawin. Lani, ano ka ba? Baka makita tayo ni Ann. Nasa labas kami ng silid ng mga oras na yon. 10:00 na ng gabi at tulog na ang mag-ina ko. Uminom lang ako ng tubig kaya lumabas ako nang makita ko siya. Ngayon ay nakayakap na siya ng mahigpit. Umiiyak at sinasabing mahal na mahal niya ako. Dahil sa takot na magising, ang asawa ko at makita kami ay ipinasok ko na siya. Nang tuluyan sa silid nila. At ano pa ba ang dapat asahan? Wala ang asawa niya at nasa kuna ang baby nila. Tao lang ako at dahil sa mahigpit na yakap ni Bilas ay hindi maiwasang magalit. Ang akiing daga, namalayan ko na lang na muli ay naglapat ang aming mga labi nagyayakapan at nagdadamahan. At sa kama nilang mag-asawa ay inangkin mo si Bilas. Pinaligaya ko siya at pinatikim muli ng masarap na romansa. I love you, Mike, saad pa niya matapos ko siyang paligayahin. Nakahiga ako sa kama nila at nakayakap siya sa akin. Hindi ako sumagot, nag-iisip lang ako at pinakiramdaman ang sarili. Pero kahit anong pilit ko ay alam ko sa sarili ko na hindi pagmamahal. Ang nadarama ko may Bilas. Dahil ang mahal ko ay ang asawa at anak ko. Nagpaalam ako kay Bilas na hindi sumasagot. Ang matamis niyang salita. Ang mga I love you at mahal kita. Hindi ko magawang tugunin. Pansin ko ang lungkot sa mga mata niya pero wala akong magagawa. Hunsan kagaling tanong ni Mrs. Nagising pala ito at hinahanap ako. Mabuti na lang at tapos na kami ni Bilas at lumabas na ako. Nang silid na, nagbanyo lang ako hon, sagot ko. Himiga ako sa tabi ni Mrs. Yumakap ito sa akin at muling nakatulog. Pinagmasdan ko ang asawa ko habang natutulog. Napakaganda niya. Kung tutusin ay mas maganda pa siya kay Bilas. Talaga lang namayat ito. Sa bagay kung tutuusin ay may magagawa. Naman ako para manumbalik ang katawan niya. Kulang lang siguro ako sa sikap at hindi ko na ibibigay ang mga pangangailangan niya. Ultimo pambili ng gatas ng anak namin ay nahihirapan pa akong i-provide dahil sa katamaran.
Maaari akong kumita ng maganda sa pamamasada pero madalas ay tinatamad ako. Naisip ko ang mga pagkukulang ko bilang padre de pamilya. Sinabi ko sa sarili ko na magsisikap na ako. Kung maaari akong mamasada araw at gabi ay gagawin ko para sa mag-ina ko. Pipilitiin kong ma-provide ang pambili ng gatas ng anak ko para nang sa ganun ay hindi na kami umaasa sa gatas ni Bilas. Kinabukasan ay gumising ako ng mas maaga sa karaniwan kong gising. At dahil maaga akong lumabas ay maaga din akong kumita. Binili ko ng almusal si Mrs. na paborito niyang lomi. Namili din ako ng gatas ni baby. Ohan ang ngaga mo naman na masada. Ohan para mas kumita ako ng maaga. Tsaka binilhan kita ng lomi mag-almusal ka na muna. Wow, salamat Hanha. Tuwang-tuwa si Mrs. dahil sa pasalubong ko sa kanya. Natuwa din siya dahil may gatas na si baby. At hindi na niya kailangan makiusap kay Bilas. Gumaan ang pakiramdam ko. Para bang nabawasan ang kasalanan ko kay Mrs. Ang sarap pala sa pakiramdam pag nabibigay mo ang gusto ng asawa mo at naipoprovide mo ang pangailangan nila. Matapos kong madalahan ng almusal si Mrs. ay bumalik ako sa pamamasada. Dire-diretso akong namasada. Malaki ang kinita ko kaya namili ako. Nang masarap na ulam at ako na din ang nagluto. Siyempre natuwa si Mrs. dahil bukod sa masarap na almusal ay may masarap pa na tanghalian. Ang niluto ko para sa kanya, mas lalong gumaan ang aking pakiramdam. Nagpahinga lang ako ng kalahating oras ay namasada ulit ako. Ang gusto ko naman kasi ay mabili ko ng merienda at syempre masarap na hapunan si Mrs. Dahil sa tuloy-tuloy na pamamasada ay malaki-laki. Ang kinita ko, naging masaya kami ni Mrs. Mas nabibigay ko na kasi ang mga pangailangan nila ni baby at halos hindi na din kailangan ng gatas ni Bilas. Mabibili ko na kasi ang gatas ni baby. Nakakaiwas na din ako kay Bilas dahil maghapon akong namamasada. Nagpatuloy lang ang ganun, nag-enjoy ako sa pamamasada at sa kinikita ko. Nakakapagtabi na ako kahit papaano. Akala ko'y tuloy-tuloy na kaming makakalimutan ni Bilas. Hindi na din kasi siya nagpapakita at nagpaparamdam. Siguro ay nakapag-isip-isip na din ito. Ngunit isang araw ay muli na namang pinatawag ng tita niya sila Mrs. Gusto daw makita ang anak namin. At kaya nang dati ay ilang araw na naman silang mag-stay doon. Wala akong plano. Wala akong balak makipag-usap kay Bilas. Nagkulong ako sa silid dahil gusto kong umiwas na magkasalang muli. Pero bigla na lang kumatok si Bilas sa pinto. Ayaw ko sanang pagbuksan pero parang hindi tutigil sa pagkatok si Bilas. Kaya pinagbuksan ko na. Nagulat ako dahil pagbukas ko ay nakatapis lang ito. Nang tuwalya basa pa ang buhok at halatang bagong paligo. Lani, bakit anong ginagawa mo dito? Miss na kita, Mike. Gabi-gabi kong inaasam na mayakap ka. Saad niya at pilit na yumayakap sa akin. Itinutulak ko ito palayip sa akin dahil ayaw kong tuluyan akong matukso. Pero habang nagpulumilit siyang yumakap, ay bigla na lang natanggal ang pagkakaipit ng tuwalya sa katawan niya. Tumambad sa harap ko ang hubog ng katawan. Napakaganda talaga ng hubog nun. Mas gumanda ang hubog at mas maalindog. Sino ba naman ako para magpakipot pa? Nasa harap ko na ang maalindog na babae. Muli akong niyakap nito. At dahil wala na siyang ay mas nadama ko. Ang init ng kanyang katawan. Napakainit at puno ng pananabik. Wala na akong nagawa at tuluyan na akong nadarang. Kinalimutan ko muna ang mag-ina ko at kinalimutan ko na nagbabago na ako. Hindi ko kayang palagpasin pa ang pagkakataon. Kimabig ko ang baywang niya papalapit sa akin at siniil ko siya ng halik. Halatang sabik na sabik si Bilas na at habang magkahinang ang aming mga labi ay dahan-dahan kaming pumasok sa loob ng silid namin ni Mrs. Hanggang makarating sa kama at kusang bumagsak ang aming mga magkasugpong nakatawan doon. Ilang ulit naming inakyat ang TikTok hanggang sa makatulog kami na magkayakap. Busog naman daw ang baby niya dahil pinadede niya bago ako puntahan. Ngunit isang pangyayari ang hindi namin inaasahan o napaghandaan. Ginising kami ng malakas na sigaw at ako isang sapak. Ang gumising sa aking ulirat. Si Bayaw ang sumapak sa akin. Halos mabitak ang labi ko sa lakas ng suntok ni Bayaw. Hindi ako gumanti dahil ako ang mali. Inabutan niya kasi kaming natutulog na magkatabi sa kama at walang saplot. Hindi na kami maaring tumanggi pa. Huling-huli kami. Bagamat hindi kami naaktuhan na may ginagawa ay obvious naman na may ginawa kami dahil parehas kaming hubad. Mabilis na lamang kaming umalis. Nang makarating kami sa bahay ay bigla na lang kaming niyakap ni Bilas. Hindi ko kayang palagpasin pa ang pagkakataon. Nakakaiwas na din ako kay Bilas dahil ayaw kong tuluyan na magkasalang muli.
Mga walang hiya kayo saad ni Bayaw. Ako lang ang sinaktan niya. Hindi niya nagawang kantiin ang asawa niya. Hinayaan niyang makapagbihis si Bilas at saka dinala sa silid nila. Kung ano ang nangyari doon ay hindi ko na alam. Naiwan ako sa silid namin ni Mrs. Paglabas nila ay nilock ko ang pinto. Inayos ko ang sarili at ang kama namin na magulo pa dahil sa magdamag naming laban ni Bilas. Himiga ako, hindi ko alam ang gagawin ko. Pinakiramdaman ko sila at wala naman akong nadinig na kakaiba. Wala akong nadinig na nag-aaway o nagsisigawan. Naging mahinahon si Bayaw. Siguro ay dala lang ng pagkabigla kaya nagawa niya akong saktan. Natural lang na magawa niya yon dahil nahuli niya kami ng asawa niya. Kinakabahan ako dahil baka malaman ng asawa ko ang lahat. Pagod at puyat ako dahil sa matinding laban ni Mrs. Hindi ko na malayang nakatulog ako. Kinabukasan ay dumating sila Mrs. Matinding kaba ang naramdaman ko. Hindi ko alam kung paano sasalubungin si Mrs. Hindi ko kasi alam kung alam na ba niya ang lahat. Pero masaya niya akong sinalubong ng halik. Han, kamusta ang tulog mo? Mukhang puyat ka medyo ngahon. Hindi kasi ako ganong nakatulog at namimiss ko kayo ni baby. Ngumiti ito sa akin at yumakap. Nasigurado ko na walang alam ang asawa ko. Hindi iyon ang dahilan. Nambiglaan nilang pag-uwi. Kaya nagkaroon na ako ng lakas ng loob na magtanong. Bakit nga pala napaga ang uwi niyo? Lumuwas kasi ng Maynila si tita. Sagot niya, mas lalo akong nakahinga ng maluwang at parang nabubutan ng tinik. Pero hindi ako maaring maging panatag dahil anumang oras ay maaring magsumbong si Bayaw. Para medyo mabawasan, ang pag-aalala ko ay nagpaalam na ako kay Mrs. na mamamasada na. Ginugol ko ang buong oras ko sa labas. Kinakabahan ako pero pinilit kong alisin sa isip ko.